Good afternoon. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Andito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain na kung saan meron tayong itinakda ng mga sitas upang basahin, talakayin, ipaunawa kung ano ang mensahe na nais ipahatid ng ating dakilang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ngayon po, tumahin natin yung pangalawa. Sabi sa sulat ni Apostol Pablo sa Efeso, sa Kapitulo 5, versikulo 8 hanggang 14. Sabi dito, sapagkat noong panahon, kayo'y kadiliman, datapwan ngayon, kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakan kayong gaya ng anak ng kaliwanagan. Totoo po, dati tayo nasa kadiliman. Anong klaseng kadiliman? Tayo, lumaki, natuto tayo kung ano ang nakagisnan natin sa ating mga magulang. Ibig sabihin, kung ang naturalisa ng ating magulang, mula nang tayo magkamalay, ganun na sila, kinalakihan natin yun. Ngayon, nung tayo tawagin ng Diyos, ang ipinakita sa atin, liwanag, para yung bahagi ng buhay natin na nasa kadiliman, mapalitan po yan ng kaliwanagan. Sa makatuwid, kung dati noon, hindi tayo palasimba, ngayon magiging palasimba na tayo. Kung dati noon, hindi tayo mahawak ng banal na kasulatan, ngayon, hindi lang ginahawakan, binubuksan, pati binabasa. Kung dati noon, ayaw natin pumasok sa templo, ayaw natin kumanta, ngayon, dahil sa liwanag na yan, meron na tayong ginagawa na pagpupuri sa Diyos. Sabi nito, sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katwiran at katotohanan. Totoo po, ang nasa liwanag, kinakailangan nakikita ang tunay na kalinisan ng puso. Kasi po, kung malinis ang puso, ang naging resulta ng bukang bibig, malinis din. Bakit? Sabi nga, sa kasaganaan ng kanyang puso, nagsasalita ang kanyang bibig. Sa ibang bahagi o ibang translation, kung anong bukang bibig, siyang laman ng bibig. Ngayon po, kung halimbawa, ang naturalisa natin, palamura pa rin tayo, yun po yung nandyan sa puso, hindi kabutihan. Kasi nakakasabi pa kayo ng pagmumura. Kung tayo ay palaaway, yan din ang nasa puso natin. Palagi tayong may inggit, may galit, puot sa kapwa na hindi maalis-alis, kaya nakikipag-away tayo. Ibig sabihin, isa lang ang gawin nun, nasa kadiliman. Ano pa po? Katwiran. Na dapat ang ating nilalakaran ay matuwid na, hindi na paliko-liko, hindi na kung papaanong business dire-diretso, palingon-lingon pa. Kaya minsan, hindi natin nagagawa ang pagiging isang matuwid. Ano pa po? Katotohanan. Ano ang katotohanan? Sabi nga, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Paano? Ano yung katotohanan? Sabi nga, kung sinasabi ni naman na siya'y walang kasalanan, ay dinadaya niya ang kanyang sarili. Ano ang katotohanan? Ang katotohanan, dahil pala lahat ay makasalanan. Sa makatuwid, kung nagmamalinis tayo sa ating sarili, wala ang katotohanan sa atin.
nandun tayo sa kalikuan. Yun po ay itinuturo sa atin para palawakin ang ating unawa. Pagsikapin natin mabuhay sa kabutihan, sa katwiran, at sa katotohanan. Pagsama-samahin po natin yan sa buhay natin. Bakit po? Na inyong pinatutunayan ang kinalulugdan ng Panginoon. Kapag yung tatlong sangkap na to, taglay natin, kalulugdan po tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, mararamdaman natin yung presensya niya, mabubuhay tayo ayon sa aral niya, at magaan yung pagsunod natin sa kanyang mga utos. Kumbaga, walang pagtutol sa ating sariling kalooban. Ngayon, ano ang sabi dito? Huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatan. Meron po pala tayo dapat na gawin kapag meron tayong nakikitang kapwa natin na nasa kadiliman. Binibigyan tayo ng karapatan para sawatain. Hindi para tutulan, kasi iba po ang sawatain. Sa tumututol, parang hindi ka sumasangayon. Kasi pag tumutol ka, parang ang papunta yun sa paghusga. Pero ang sawatain, pagsabihan. Meron ka man, merong power. Nang sa ganon, parang mo siyang inuutosan, tumigil ka na sa ganyan. Pagsawata. Kasi kung halimbawa, kinakausap mo, di ba ngayon, ayun mo ngayon, malapit na mahal na araw, pwede huwag ka muna magsugal. O ganun. Kundi, hindi lang sa pagmamagitan ng pag-aayon, kinakailangan natin maging matuwid, kundi sa buong buhay dapat. Kaya kinakailangan sawatain para tumigil na sa kanyang mga ginagawang ayon sa kadiliman. Sabi nito, kapagkat ang mga bagay na ginagawa nila sa lihim ay mahalay na salitain man lamang. Na bagamat yan ay sikreto, na kapag minensyon mo sa gamit ang bibig, mahalay. Kaya kung mapapansin natin, yung mga gawang nasa kadiliman, pinalalayo na tayo sa ganyan. Kung maaari, kalimanagan yung isakbat natin. Katotohanan ng isakbat natin. Ang tanong, ano mo ba yung liwanag na yan? Saan siya manggagaling? Sa ating dakilang Panginoon. O ang ilaw ng sanlibutan. Hindi po natin kayang ibigay yan sa ating sarili. Diyos po ang magbibigay niya sa atin sa pamamagitan ng ating dakilang Panginoon. Masusumbungan natin siya sa pagbabasa ng banal na kasulatan, sa pakikinig ng ibang video, sa pagtanggap ng bawat salitang ibinabahagi para doon tayo dapat na mabuhay. Tatapat ang lahat ng mga bagay pagkasawata ay itinatanyag ng kaliwanagan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na itinatanyag ay kaliwanagan. Ibig sabihin, kapag meron po pala tayong attitude o pag-uugali na sinasawata tayo, malasakit po yun ng ating kapwa. At kapag tayo naman ay nagbago, tunay po kaliwanagan ang ini-offer sa atin para huwag na tayo mabuhay doon sa kadiliman. Kaya kung mapapansin natin, minsan, meron sa atin na sinasawata, galit pa doon sa nagsawata. Dapat nga ipagpasalamat natin sapagkat merong isang taong nagmamalasakit sa atin sa makatuwid bagay, ayaw niya tayong mapahamak. Kaya pinagsasabihan tayo. Kaya pinagwimikaan tayo. Kasi po ang pagsawata ay isang bagay na pagbubukas ng kaliwanagan sa isang taong nasa kadiliman. Kaya tatanungin natin ang ating sarili. Sa bawat bang aksyon o ginawa ko sa aking kapwa, yun ba'y bunga ng kaliwanagan o bunga ng kadiliman?
Nakapahamak ba ako? Nakatukso ba ako? Ako ba'y naging bahagi para subukin ang aking kapwa? Ako ba'y naging dahilan na tisod ang aking kapwa? Ngayon, kung nakikita natin sa ating sarili, hindi naman tayo natisod dahil nagsaway lang tayo sa makatuwid, kaliwanagan ang ini-offer natin sa ating kapwa. Kaya po, kung mapapansin natin, dapat hindi lang tayo ang nasa kaliwanagan, kundi, sabi nga, magliwanag kayong gaya ng ilaw na inilalagay sa tamang lalagyan. Sa makatuwid, merong gagawin tayo para sa ating kapwa na hindi lang yung tayo yung gumagawa ng matuwid, kundi dapat yung ating kapwa idamay natin sa pamamagitan ng pagsawata. Sapagkat sinishare natin yung liwanag. Sabi niya, bagay na itinatanyag ay kaliwanagan. Hindi po masama magsabata. Tamang merong mga sinasabata nagdadamdam kapag pinagsasabi. Nagagalit kapag pinagsasabi. Pero kung malawak ang ating pagtunawa, hindi po siya para siraan ang ating pagkatao, para yurakan ang ating pagkatao. Kundi dahil sa pagmamahal, dahil tayo mismo siguro hindi natin nakikita na tayo nasa kadiliman. At yung ibang tao na nakakakita sa atin, na sumasawata sa atin, sila yung nakakakita na nasa kadiliman tayo. Kaya tayo ibinabalik muli sa kaliwanagan. Kaya pinagsasabihan tayo. Kaya, sinasabi niya, bumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Ngayon, anong klaseng paggising sa mga tulog? Hindi yung tulog na pumitik ng mata, humihilig, kaya nakahiga, kundi ang pagkakatulog sa katotohanan. Tinuturuan tayo dito ng ating dakilang Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Na kapag mayroong isang tao na nagmamalasakit dahil nalilihis na tayo naglandas, naaalala tayo. Pagamat sabihin na natin na hindi naman kilala ng lubusan, hindi naman close, pero nagsakripisyo siya. Tawagan tayo, kaya po, o kaya puntahan tayo, dapuan tayo. Isang bagay po yan na pagpapahalaga. Yan po dapat tayong mag-isip. Tingnan natin yung sakripisyong ginawa ng ating kapwa para ibahagi sa atin na tayo po ay makapagpatuloy na muli sa ating paglilingkuran sa kapwa. Para buksan muli ang ating pag-iisip. Para gisingin muli ang ating diwa, ang ating kamalayan, ang ating buong pagkatao. Na bagamat tayo'y naging lingkod, bagamat tayo'y naputol ang ating pagpapatuloy ng gawa, bunga ng ating pagkatubos, ngayon po, pasalamatan dapat natin. Yung mga taong ginagamit ng Diyos sa makatuwid bagay, nagiging daan upang muling buksan ang ating pag-iisip at magawa natin ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po, yung pagkalabit sa atin, na paggising sa atin, marahil nasa walang kwenta na yung ginagawa natin, katulad ng isang patay. Kinakailangan, ang ginigising naman, dapat magbuksan din ang kanyang kamalayan. Magpasalamat siya sa nagsasakripisyo sa kanya, at meron din siyang gagawin bago sa kanyang buhay, sa makatuwid. Yung naputol na dati natin ginagawa, na hinto at ngayon merong nagpaalala sa atin, ipagpatuloy natin yung sinimulan natin. Marahil na isama na tayo doon sa hindi nagpapatuloy katulad ng isang patay. Dahil si Kristo mismo,
magtuturo, ang mag-uudyok, ang magbibigay ng kaliwanagan sa bawat isa sa atin at muli tayong ibabalik sa dati nating kalagayan mula nang tayo ay kanyang tawagin. Parang extension na lang. Active tayo, naputol, at ngayon mayroong ginamit na tao, naging daan para muli tayong makabalik. Dapat po, pasalamatan natin siya at salamat din sa Diyos sapagkat mahal tayo ng Diyos. Ipinaparamdam niya sa atin na kailangan niya tayo para gawin ang isang bagay ayon sa kanyang kalooban. Kaya po ang buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan, hindi dapat sa kadiliman, kundi nabubuhay dapat tayo ayon sa kalooban ng ating dakilang Panginoon na ibinabahagi niya yung tunay na liwanag sa makatuwid po kayo. Yung bawat napupulot nating mensahe sa aral o salita ng Diyos o tinapay ng buhay na ating pinaghahati-hatian sa bawat gawain. Ito po ang magbubukas sa atin upang yung liwanag na yan manatili sa atin. Hindi yung minsan na naliwanagan tapos balik na naman sa kadiliman, kundi dapat yung liwanag na yan ibahagi din natin sa ating kapwa na nasa kadiliman. Para yung sakop ng liwanag hindi magiging limited, kundi magiging unlimited. Pati yung nasa kadiliman, nasa sulok, nasa gilid, lahat ng yan matabutan ng liwanag. Kasi po, ang liwanag na yan, nakikita po yan ng ating kapwa. Hindi yan pwedeng ipagmalaki. Hindi yan pwedeng ipagmapuri. Kasi sabihin natin, matuwid na ako. Mabuti na ang buhay ko. Kundi, gawin natin salamin ng ating buhay, ang ating kapwa. Dahil sila po ang tunay na nakakita ng tunay nating pagkatao. Tanungin natin sila. Ano na ba tayo para sa kanila? Tayo ba meron pa rin ginagawang sa kanila o talagang liwanag na yung ikinabubuhay natin ngayon? Pero kung halimbawa, ang pagkakilanlan sa atin, dati pa rin pagkatao, at ngayon hindi naman nagbago, marahil nasa kadiliman pa rin. Ngayon, ito ang panahon, ang salita ng Diyos ang magbubukas sa ating pag-iisip upang lumipat na tayo sa kaliwanagan. At sa ganun, malalaman natin sa ating sarili na sumusunod tayo sa kalooban ng ating dakilang Panginoong Hesus. Siguro po hanggang dito na lang sa lagi natin sa oras ito. Salamat sa Diyos at anuman na natin mga kailangan, karaingan, pagkatiwala natin ngayon sa Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat at mapagpalang hapon sa bawat isa.